Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 28 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang konsepto ng 10 evils ay tumutukoy sa mga individual na nakatakdang maging pangunahing kontrabida sa mundo ng ways of survival. Mga taong kinatatakutan at may malawak na impluensya sa iba't ibang lugar. Bagamat nagbabago ang ranggo at minsan pati ang mismong mga miyembro depende sa regression cycle ni Yoo Jong-hyuk, nananatili ang kanilang kahalagahan, sila ang haligi ng kaguluhan sa isang mundong gumuho na ang kaayusan. Isa sa kanila si Gong Pil-do, ang tinaguriang Armed Fortress Master ng Changmuro. Gayunpaman, hindi agad malinaw ang tunay niyang kahalagahan maliban na lang kung nabasa mo ang kwento hanggang sa huling bahagi. Para sa karamihan ng mga survivor, isa lamang siyang makapangyarihang tao na kumokontrol ng teritoryo. Ngunit para sa akin, alam kong isa siyang taong aangat bilang isa sa 10 evils. Isang lalaking hindi lang lakas ang puhunan kundi pati kontrol, kalkulasyon, at dominasyon sa lupain. Pagpasok ko sa green zone ng Changmuro, agad kong naramdaman ang kakaibang laki at bigat ng lugar. Hindi ito simpleng ligtas na espasyo, isa itong kaharian. Halos hindi masukat ang lawak nito, at malinaw na ang buong lugar ay sakop ng kapangyarihan ni Gong Pil-do. Hindi ito kanlungan kundi isang pribadong kuta na nakabalakayong ligtas na lugar. Ayon sa karaniwang galaw, inilagay ko si Lee Gilyaong sa likuran ko para protektahan siya bago ako nagsalita. Kinuwestiyon ko ang pagbabayad ng coins, pinunto na dati ay pampublikong lugar ang Changmuro Station. Ngunit tinawanan lang ako at sinabing nagbago na ang lahat. Sa loob lamang ng 8 araw, nabura na ang dating sistema at napalitan ng bagong batas, ang batas ng lakas. Ang hinihinging 500 coins ay maaaring katanggap-tanggap sa iba, pero sa totoo lang, isa itong malinaw na pang-aabuso. Magbabayad ka para lang makatapak sa lupa. Isa itong tahasang pananamantala. Pumayag akong magbayad pero sinabi kong ibibigay ko ito direkta kay Gong Pil-do. Doon nagsimulang magbago ang sitwasyon. Hindi si Gong Pil-do ang kausap ko, isa lamang siyang tauhan ng Landlord Alliance. Hindi ko sila pinansin at diretsong naglakad papasok sa ipinagbabawal na lugar. Agad naglabasan ang mga babala ng system at tinutok sa akin ang mga turret, pero hindi ako tumigil. Walang kasiguraduhan na mabubuhay ako kapag nagpaputok sila, pero kailangan kong ipakita ang lakas ko. Kailangan kong patunayan na hindi ako basta-basta. Sa wakas, lumabas si Gong Pil-do. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang bangkong puno ng supplies, nagbabasa ng magazine na parang walang pakialam sa mundo. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong matandang lalaki, relax, parang simpleng adyoshi lang. Pero alam ko ang totoo. Sa likod ng itsurang iyon ay isang mapanganib at tusong tao na unti-unting bumubuo ng kanyang imperyo. Nang gamitin ko ang character list skill, nakita ko ang tunay niyang kakayahan. Mataas na agad ang kanyang stats, lalo na ang magic power na umabot na sa level 19. Malinaw na sapat iyon para maging isa siya sa 10 evils sa hinaharap. Ang kanyang mga skill tulad ng private property at armed zone ay lalong nagpapalakas sa kanya sa loob ng kanyang teritoryo. Halos imposible siyang talunin sa sarili niyang lupa. Dahil dito, napagtanto kong hindi praktikal ang makipaglaban. Kahit manalo ako, siguradong malaki ang magiging kapalit, kaya pinili kong makipagnegosasyon. Ipinakita ko ang sarili ko bilang isang tenant at humiling na manatili kami sa green zone niya. Kailangan namin ito para malampasan ang third senaryo ng ligtas. Ngunit tulad ng inaasahan, tumanggi siya maliban na lang kung magbabayad kami ng 500 coins kada araw bawat tao. Sobrang mahal nito, halatang ginawa para pagsamantalahan ng iba. Kaya nag-alok ako ng impormasyon kapalit ng bayad. Nang banggitin ko ang pangalan ni Yoo Jong-hyuk, agad nagbago ang reaksyon ng lahat. Naramdaman ko ang tensyon, malinaw na may nangyari na sa pagitan nila. Pero hindi pa rin nagtiwala si Gong Pil-do. Sanay na siya sa panlilinlang at mabilis niyang naisip na baka niloloko ko lang siya. Nakakainis dahil tama ang hinala niya, parang sinabi niyang ako yung tipong tataka sa renta. Dahil dito, nagdesisyon akong umatras at magpanggap na wala akong pakialam.
Isa itong taktika para pagsisihan niya ang desisyon niya. At gumana nga, tinawag niya ako pabalik. Pero hindi para makipag-usap, kundi para maningil ng mas malaking multa, 1,000 coins, dito na lumala ang sitwasyon. Nang tumanggi ako, agad nagpaputok ang mga turret. Tumakbo ako pabalik sa grupo habang si Lee Hyun-sung ay humarang gamit ang kanyang shield. Kita ko ang pagod at panginginig sa katawan niya, hindi niya kakayanin ito ng matagal. Kung magpapatuloy ang laban, siguradong may mamamatay. Kaya ginamit ko ang huling alas ko, isang bluff. Sinabi kong kung lalaban siya sa amin, malaki rin ang mawawala sa kanya, at doon nagbago ang lahat. May isang malakas na presensya ang bumaba mula sa itaas, isang presensyang agad nagbago ng balanse ng kapangyarihan. Dumating si Yoo Jong-hyuk. Sa mismong pagdating niya, nag-iba ang atmosfera. Ginamit ko ang pagkakataon at umarte na parang magkaibigan kami. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na konektado ako sa kanya, hindi niya kinumpirma ang sinabi ko. Sa halip, hinugot niya ang kanyang espada at itinuro ito kay Gong Pildu. Sapat na yon. Naiintindihan ni Gong Pildu ang ibig sabihin at pinili niyang umatras. Dahil doon, nakalabas kami ng ligtas, pagkatapos, nagkita kami ni Yoo Jong-hyuk sa platform. Hindi naging magaan ang usapan namin. Wala siyang pakialam kung buhay ako o hindi, at tila mas gugustuhin pa niyang mamatay ako. Ngunit hindi ko maikakaila ang lakas niya. Nang makita ko ang kanyang stats, napagtanto kong sobra na ang kanyang paglago kumpara sa inaasahan. Parang mas mabilis pa siya kaysa sa orihinal na kwento. Ibig sabihin, may nagbago, may ginagawa siyang hindi ko pa alam. Sa tulong ng skill ko, naririnig ko ang kanyang iniisip. Nakita ko ang pagdududa niya sa akin at ang posibilidad na patayin niya ako anumang oras. Kahit ganoon, pinili kong maging kalmado at magpanggap na kaswal. Kailangan ko siya para sa mga susunod na senaryo. Kahit hindi kami tunay na magkakampi, mahalaga pa rin siya, ngunit masakit ang kanyang paghusga sa aking mga kasama. Para sa kanya, kulang ang paglago nila, lalo na si Lee Hyun-sung. At kahit ayaw kong aminin, may katotohanan yon, habang nananatili ang tensyon sa pagitan namin, may biglang nangyari. Tumigil ang tingin ni Yoo Jong-hyuk at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kalituhan sa kanyang mukha. Para sa isang taong sanay na sa lahat ng posibilidad, kakaiba yon. Ibig sabihin, may bagay na lumitaw na kahit siya ay hindi agad maintindihan. At sa mundong ito, ang ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari ay kadalasang senyales ng mas malaking panganib na paparating, at diyan nagtatapos ang Kabanata 28. Gusto niyo ba ng Chapter 29? Mag-comment na sa baba para mapadali ang paglabas. Maraming salamat.